Wala siyang ibinigay kahit 5 sa akin. Ako ang nagpapasahod ng mga mananahe. Dali lang, Sir Jose. Patapusin mo lang muna ako, no? Sige po. Tinake over mong negosyo dahil sa utang niya? Wala akong alam dyan, sir. Kapambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Mukhang nagkakaroon ka ata ng problema dun sa iyong naging kasosyo. Tama po ba? Opo, sir. Nagmatigas na po talaga siyang ibalik sa akin yung mga makina ko. Tinakot na po niya ako, pati yung sa sasakyan ko ginawa niyang dahilan na Hindi, okay. makukulong So, na ano ako. pong dahilan, sir? Bakit niya po iniipit ang inyong tahian? Bakit niya po iniipit yung sasakyan? Ano pong dahilan? Gawa nga daw po nung may bayarin daw ako doon sa bahay. Wala po kasi siyang binibigay na resibo sa akin, kaya kung ano man yung singilin niya sa akin, i-charge, yun na yun kung anong gusto niya. Kailan ka napasok ba dyan sa pwesto na yan? 2024 po, sir. So, ang ginawa ko na lang hanap buhay dyan, yung tabas ko. Nagtatabas ako ng mga tela. Tuloy-tuloy siya hanggang 2026 yung iyong Hindi negosyo? po. Nag-shutdown po ako ng 2024 tsaka 2025. Doon sa pwesto Opo. na binabanggit natin kasalukuyan. Dito na ba kayo nagkasosyo nitong binabanggit mo? Yes po, sir. Magpaluwal daw siya ng 100K. Tapos kahit sa akin daw yung 70%, kahit 30% na lang daw sa kanya. Kasi wala daw siya knowledge sa tahian eh. Pero nakadalawang buwan pa lang kami, sir. Ang naibigay lang niya sa akin is almost 30K lang eh. Tapos nagulat ako nung the following months, siya na nag-take over. Tinake over na nitong Opo. kasosyo mo Siya na yung nakikipag-usap. negosyo. Opo. Ngayon naman, sir, ang gusto ko lang tanungin is meron ka bang naging utang sa kanya? Yung sa 2024, mayroon akong dilid doon na almost 6 months. Tapos doon naman sa 2025, nasa 10 months yun, nasa mga pwedeng mga 120K. Ganun. May mga nakita ko siyang picture na mga machine na inyong ginagamit at itong L3. So, sino ang naglagay ng puhunan para doon sa L3 at doon sa sewing machines? Ako po, lahat po. Pati sa L3, ikaw Yes po. nagbayad lahat. Opo, pangalan ko po yung L300 din. Sa down payment, sir, siya ang nag-down 25K ang binayad namin sa ano. Kasi gusto niyang magkaroon kami ng service dyan sa ano. Okay, so nag-down payment siya ng 25,000 para doon sa L300. Para ma-release namin. Sino ba yung nagma-monthly? Ikaw o siya? Ako po, sir. Sino po ang naglabas ng pondo para doon sa mga gamit sa patahian? Dati ko na pong gamit yon before kami nagkasosyo. Kaya yung 15 So, bago pa kayo machine- magkasosyo, lahat yan, ikaw nagtustos? Opo, yung 15 machine na Okay, yan. ano po bang nailabas nitong kabilang panig? Kasi gusto ko lang malaman lahat. Bumili po siya, sir, ng sarili rin niyang makina, siguro mga 2. Ito namang mga tauhan din ng inyong negosyo, kanino nang galing yun? Akin po yun, sir, sa Facebook page ko, sir. Sino ang nagpapasahod sa kanila? Ako rin po, sir, kasi noong first week, yun siya talaga. Bali, 3 weeks siyang inabunuhan, kaya umabot ng 34K ang na ano niya. So, the following month, may kita na konti, doon ko na nakuha yung pangsahod. May records po ako. Ano bang dahilan bakit hindi niya binibigay or hinahayaan ka magtrabaho doon sa negosyo? Ang gusto niya kasi, doon ako magsisilbi sa kanya bilang parang trabahante na niya. Kasi hindi niya alam i-manage yung kwan. Ako magpapatakbo, pero tulungan ko lang daw na umangat para mabayaran ko yung utang ko. Sir, ano pong panig natin dito regarding sa inyong dating kasosyo na si Samuel na kung saan mukhang nagkakaroon nata ng problema, sir? At parang inaangkin nyo na daw yung negosyo, sir. Totoo, sir, na sinasabi niya siya ang nagpapasweldo sa mga mananahe, pero ang pera nanggagaling sa akin. Yang tahian, sir, originally, kaya yan nabuksan para sa kanya, para makabayad siya sa mga utang. Originally po, sir, kaya ako po sinuportahan niyang tahian para makabayad siya dun sa akin sa renta. Bakit po, sir, parang sinasabi na ni Samuel dito, ay ito naman ay ayon sa kanya, parang ang mangyayari, magiging trabahador siya under sa inyo hanggang sa mabayaran niya yung utang. Bakit hindi na lang, sir, parang business partner? Dali lang, Sir Jose. Patapusin mo lang muna ako, no? Sige po. Bakit hindi na lang maging kasosyo kayo, business partner, kung ano man yung kita, hatian, para doon sa pambayad ng utang niya? Bakit totally parang dinidemote siya? Yun, sir, yung gusto ko malaman. Sinuportahan ko yan para makabayad siya ang utang. Pero ang usapan namin dyan, kapag kumita, sabi ko nga, 70-30. hindi ko kinakailangan yung 50%, 30% lang sa akin. Pero yung 3 buwan na kinita ng tahian, itanong mo sa kanya, sir, kung may naibigay siya sa akin kahit 5. Doon sa mapupunta sa amin, parehas na wala kasi napupunta muna sa Sinabi mo pagsahod. ba sa kanya? Oo, alam po niya. Sir Jose, Hindi ganun kalaki. Sinabi daw niya sa iyo, anong
masasabi nyo dyan, sir? Nung bago kami nag-umpisa, tinanong ko paano ang revenue ng tahian. Sabi niya sa akin, halimbawa tumanggap kami ng patahi 20, 10 sa amin, 10 sa mananahi. Okay. For 3 months, ako ang nagpapasahod ng mga mananahi. Lahat ng koleksyon Di sa totoo yan. kanya. Dahil wala akong alam dyan, sir. Wala akong kakilala. Di ba sinabi niya sa'yo, wala akong alam. Sir, ano po yung nagiging problema? Bakit parang hindi na kayo magkasama dun sa negosyo ng patahian? I think yun ang pinaka-concern ni sir na lumapit sa amin. Sir, for 3 months, ako nagbabayad ng mga mananahi. Lahat ng koleksyon, wala siyang ibinigay kahit 5 sa akin. At yung hulog sa L3, sir, hindi totoong pera niya yon. Hawak niya passbook ko, sir, eh. Kasi nga, ako naghulog. Kaya nasa Yun. akin yung Kaya nga, eh. Pero sir, yung issue naman kasi dito, magkahiwalay ang utang versus doon sa negosyo ninyo. Ang utang niyan, sir, sa bahay, isang 9 months, isang 8 months, at 2026, it started January until April, umalis yan, hindi yan nagbabayad. So, ang sabi ko sa kanya, ite-take over ko muna to. Kapag nabayaran mo na, saka ko ibabalik sa'yo. Pero originally nga ang usapan, 70-30. Hindi ko yan pinagtrabaho sa akin, sir. Kasosyo ko yan. So, ang nangyari, parang minanwal takeover mo yung negosyo? Tinake over mo yung negosyo dahil sa utang niya? Yes, sir. Kasi ako lahat nagpapasahod, sir. Wala siyang binibigay sa akin na koleksyon. Ang laki ng koleksyon namin, sir. Ang problema po sa mga ganitong uri ng transaksyon ay yung pong pagkakaroon ng pagpupumilit ng isa. Kapag hindi nakabayad yung kanyang transaksyon, pwede na niyang kunin yung mga gamit. Ganun po yung intindi ko. Tama po ba? Yes, Yung yes. po, bawal po yun eh. Ginoong Carl Tulfo, ganoong Calvitag. Kasi yan po ay ituturing na grave coercion. Pinipilit yung pong may utang na yung kanyang mga ari-arian makuha nung nagpautang upang maging garantiya sa pagbabayad. Hindi po pwede yan, lalo na kung wala pong nakasulat na kasunduan, walang kontratang nakasulat sa magkabilang panig. Yung ginawa po nung nagpautang at nag-take over, grave coercion po yan. Matinding pamimilit na sa ilalim ng binagong Kodigo Penal ng Pilipinas, Revised Penal Code, may parusa po yan ng hanggang 6 na taong pagkakabilanggo. Ang payo po natin ay ibalik po yung mga gamit at pagkatapos, tsaka na lang maningil yung pong nakapagpautang ng hindi nakakabayad. Oh, Jose, may bala ka ba na ibalik itong mga gamit niya, makina? Sa'yo dahil marami siyang mismo utang? ang nag-collateral niyan. Pero dahil naka-collateral nga sa akin yan, binuksan ko yung tahian niya, tinuportahan ko siya para magkaroon siya Nagkaroon ba kayo, sir, ng kasunduan? Wala kaming pirmahan, sir. Ano lang kami, nag-uusap lang kami. Anong pinag-usapan ninyo? Kino-confirm mo nag-usap kayo? Anong napag-usapan ninyo? Ang sabi ko sa kanya, papayag ako na ganun, pero hintayin niyang makabangon ako. Kasi doon din sa mga makina na yan, yun din ang purpose ko, para makabayad Maghanap ako buhay. eh. Okay. Opo, yun lang ang source of income ko eh. Kung sabihin natin, sir, attorney, kung talaga magmamatigas itong si Jose, ano pong suggestion ninyo? Ang suggestion po natin, dadalhin po natin sa hukuman. Sigurado po ang hukuman na magsasabi sa kanya mali yung ganon sapagkat hindi niya pwedeng ilagay ang batas sa kanyang kamay at siya ang magpapatupad noong pagbabayad bagamat wala siyang karapatan sa ilalim ng kasunduan o kontrata o Okay. di kaya sa kautusan ng hukuman. So, Jose, wala kang balak ibalik kahit ni isang gamit. Hindi naman ginagamit yan, sir. Ang ginamit ko, yung mga binili ko. Then, sir, ganito, isuli mo na lang yung mga gamit in exchange na talagang makapagbayad siya sa iyo. 'Di ba? Yun Sir, naman para makapaghanap buhay siya. Kung kukunin mo pati Walang yung problema, negosyo, sir. Walang hindi siya problema. makakapagbayad, hindi siya makakapaghanap buhay. Ito, alam ko naman na marami siyang utang sa iyo, pero hiwalay po yan, sir, yung usapan. Proposal ko na lang sa iyo, sir, once na ibabalik ang gamit, merong magiging kasulatan regarding dun sa kanyang pagbayad and at the same time sa pagbalik mo ng mga gamit. Para, sir, meron Tama ng yan, black sir, and tama. white, hindi na yung usap-usap lang kasi mahirap na, Yes, sir, yung tama yan, usap-usap sir. lang. Tama yan. Mas maganda po yan para meron kaming parehong pinanghahawakan. Okay, sige, sir, i-schedule Para kung namin sakali, pareho sa kami barangay para magkaroon kayo ng kasulatan, ha? At pahingi na Sige, lang sir. din kami ng kopya. Sige, sir. Okay, sir. Okay, maraming salamat sa iyo. Kung tutuusin mo, epekto ng problema ito eh. Yung naging ugat talaga ng problema is yung usaping utang. So, maganda, sir, magkausap kayo sa barangay, magka-agree kayo, kung ako sa'yo, unahin mo muna yung mga makina. Unahin mo muna yung mga gamit na yun para unti-unti mo mabayaran lahat. So, lagdat na dapat sa papel. Black and white. Sa harap ng barangay, lahat, Pero- sila magpipirmahan. Tapang
pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.